Hi everyone, my name is Jana. Ikukwento ko lang sa inyo yung karanasan ko sa nilipatan naming bahay na nabili namin ng aking asawa. Napakamura lang kasi ng binenta ng may-ari doon kaya pinili na namin kaagad. Tatlo kami sa pamilya, kami ng asawa ko at ang nag-iisang anak namin na lalaki na si Keiko. Unang linggo pa lamang sa bahay na yon ay maayos naman, malamig sa lugar na iyon kasi mapuno, magandang tumambay sa labas ng bahay namin. Kaya naglagay ako ng isang folding bed para matulog at magpahinga. Pinapanood ko ang anak ko noon habang naglalaro ito sa sobrang antok ko, napapikit na ako. At patulog na nang marinig ko yung anak ko na may kinakausap sa may gilid ng ilog. Kaya nagising ako at agad akong tumayo at pumunta doon para tingnan yung anak ko. Nang makapunta na ako ay wala naman siya kasamang ibang tao kaya tinanong ko ito kung sino yung kinakausap niya doon. At sabi daw niya ay kaibigan daw niya at ang pangalan daw nito ay Clarice. At tinanong ko ito kung nasaan na si Clarice, sabay turo niya sa may bandang ilog. Tinignan ko ito pero wala namang tao. Doon kaya nagtaka ako. Kaya sinabi ko sa kanya na wala naman na. Mama, ayun oh, ayun siya, sagot niya. Ikaw talagang bata ka? Ayun nga po siya, mama. Oo, gusto pa nga niyang pumunta sa bahay sagot niya. Ha? Ayoko nga po siyang pumunta kasi po gusto ka po niyang maging mama at baka po ang gawin ka po niya sa akin, malungkot na sagot nito. Nagtaka ako sa mga sinabi nito kaya binuhat ko na ito papasok ng bahay para pakainin ng merienda. Kinagabihan, pinatulog ko na yung anak ko at may sinabi ito na huwag ko daw siyang ipagpapalit kay Clarice na batang tinutukoy niya at tinitian ko lang ito. Inisip ko na baka nasa isip lang na anak ko, imagination niya lang kaya nakakausap. Nang bumaba ako sa sala para kumain dahil nagugutom ako sa mga oras na iyon at nang may narinig akong malakas na sigaw ng batang babae sa may labas ng bahay. Kaya lumabas ako para silipin iyon. At may nakita akong batang babae sa may gilid ng ilog. At naisip ko baka ito yung tinutukoy ng anak ko kaya nilapitan ko ito at tinawag ito. Hi bata, ikaw ba si Clarice? Gabi na, bakit nandito ka pa sa labas? Hindi ka ba makauwi? Mga tanong ko sa babae. Lumapit ako sa kanya at habang papalipit ako, sinasabi ko dito na ihahatid ko na ito sa bahay nito. Pero hindi ito humibo at biglang lumingon sa akin. Nakakatakot ang itsura nito at umiiyak. Natakot ako at napatras. Ako paalis doon. Napaupo ako dahil napatid ako sa may punong lumingon ako ulit sa may bata at wala na ito. Kaya tumayo na ako para pumasok sa bahay.